Araw ng Kalayaan, Independence Day ngayong araw na ito. Malaya ba tayo? Malaya ba ang mga Pilipino dito sa ating bansa? Maliban doon sa ating mga kababayan sa abroad na siyempre iba ang mga batas doon. Pero sila ay sumusunod pa rin dito sa mga ginagawa sa Pilipinas. So, feel ba ninyo ang tunay na kalayaan ng ating bansa? Lalo na po ngayon na napakainit ng usapin ng issue tungkol between sa pagitan po ng Marcos at Duterte. Yung mga Marcos loyalist supporters at yung mga Duterte supporters, followers at yung mga malaking pangalan sa politika. Ito ba yung maaaring nakakasira sa tunay na demokrasya? Pumipigil sa tunay na kalayaan? O malaya ba at kalayaan ba ang patuloy naman po na akusasyon kaliwat kanan, pag-aaway-away, nangingibabaw ang mga political interest at personal interest, o ang paninira sa isa't isa, o paninira sa gobyerno, hindi pagsunod sa batas? Parte ba ng kalayaan yon? Tinatanong ko lang po. Kaya malaya po kayo makapag-comment, react sa araw na ito ng Independence Day na talaga hong mahalaga para sa atin. Kaya nga nagdideklara ang ating bansa yearly holiday ang araw na ito, araw ng kalayaan. Okay? So, malaya ang ating bansa dapat sa kuko ng mga umaabuso, sa kuko at kapangyarihan ng ilan, dapat mangibabaw pa rin ang respeto sa bawat isa. Okay? Kung may mga isyong politikal, huwag personalin. Kung mga umiiral ng batas, huwag din personalin. Yan ay parte ng rule of law. No one is above the law. Mangibabaw ang kapangyarihan ng batas at hindi pwedeng tapakan, ibaliwala ng may influensyang tao ang kapangyarihan ng ating mga batas sa bayang ito. Yan ang pwedeng maging kapalit ng ingay ng politika at iba pa, kaya nasisira ang kalayaan. Pero ang kalayaan, demokrasya, dapat po yan ay may mga limitasyon. Huwag abusuhin ang kabaitan ng gobyerno. Huwag abusuhin ang parte ng demokrasya dahil ang demokrasya ay parte ng sinasabi ng ating mga batas, especially ang saligang batas na meron tayong kalayaan. Freedom of expression, freedom of speech, lahat po yan. Pero may limitasyon. Pag lumampas tayo sa sobrang kalayaan, meron na ho tayong pananagutan o accountability. Hindi pwedeng kalayaan, lahat kayo ay gagawin nyo ang gusto nyo, na ang paniniwala nyo ay tama, kahit lumalabag na sa kapwa o sa gobyerno o sa batas, tama pa rin kayo, hindi po pwede yun. Pwede na kayong balikan, pwede na kayong kasuhan, pwede kayong usigin. So yun po yung limitasyon. Dapat maging maingat. Pero ganun pa man, salamat pa rin tayo. Ang kalayaan sa ayaw sa gusto natin, dapat ay ipaglaban, panindigan, ipamana sa ating mga anak at apo at lahat ng kabataan. Ang kasabihang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. Pero sa ngayon, tila natatabunan niya dahil mas tumitindi ang mga personal at political interest dahil gustong maghawak ng kapangyarihan, gustong pabalik-balik sa gobyerno. Kung ano ang tunay na motibo, alam na natin yan. Hindi yan parte ng kalayaan. Yan ay kasakiman. Planong pang-aabuso, pera at kapangyarihan ng habol ng iba. Hindi ang palakasin ng demokrasya, hindi palakasin ang kalayaan, kung hindi gusto lang nilang paghihigante, maghigante. Sa tingin nila, argabyado sila. Kaya ho nagiging parang palabigasan na lang ang ating gobyerno ng ibang sektor, lalo ng ibang politiko, na pamipamilya na sa gobyerno, pamipamilya ay na may mga hawak na posisyon para sa kapangyarihan at salapi. Iyan po yung masang malungkot. Sana kung mag-aagawan ang mga kilalang personalidad sa politika at iba pa para maglingkod at sumunod sa demokrasya at katatagan ng ating bansa, maganda yun. Pero kung mangingibabaw lang po ang kapangyarihan ay gustong hawakan, salapi ng bayan ay gustong pakialaman, walang mangyayari. Kaya ho, ituloy natin, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at mga Pilipino sa abroad, dahil kayo nandito pa rin po ang inyong karapatan, ay pangalagaan po ang demokrasyang umiiral. Ang umaabuso rito, usigin natin. Ang umaabuso rito, huwag niyong suportahan. Dahil pag sumuporta ka sa nang-aabuso sa kapangyarihan, nang-aabuso sa demokrasya,
kasama ka doon na merong accountability o pang-aabuso rin, kaya may pananagutan. Ayan. Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo, lalo na po ngayon ng painit ang usapin ng impeachment ni Sara Duterte, mga kasong kinakaharap ng mga umaabuso, yan ho ay parte ng rule of law. Kung kayo kinasuhan, meron kayong karapatang ipagtanggol ang inyong sarili sa tamang proseso. Pero hindi pwedeng pag kinasuhan, tataguan nyo. Mag kinasuhan ay iba ang dating sa inyo, hindi po yun. Yan ang pagpapile ng kaso, parte ng demokrasya, at bibigyan ka ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang pinakamahirap at huwag mangyari, katulad nung nakaraan, walang ipinapile ng kaso, tukhang lang ng tukhang. Human rights violation, kaya ayaw nakulong. Crime against humanity. Hindi ho parte ng demokrasya pag ang kaso ay crime against humanity. Ibig sabihin, paglabag sa karapatang pantao. Pag napatunayan na lumabag sa karapatang pantao, yan ay malaking pananagutan. At yan ay labag sa demokrasya at mga batas ng ating bansa. Ganun po ang inaabot. Ganun ang nangyari. Kaya hindi na dapat maulit yon para walang sisihan, para walang makulong, para walang makasuhan. Pero kung itutuloy nyo yung ganyan ang paniniwala at ginagawa, mananagot kayo. Mananagot kayo. Dahil hindi naman pwedeng ang kasamaan, pang-aabuso sa kapangyarihan at kapwa ang mangingibabaw. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Ayan nga ang prinsipyo ng batas ng ating bayan. Samantala, dahil nga po sa holiday naman, relax ang ating mga kababayan. Ang impeachment na inaabangan natin ay sa July pa po yan. Sa July o August, baka nga August pa kasi July 28 magre-resume ang 20 Congress, tapos State of the Nation Address, tapos mga August na po yan. July, August, September, maaaring yan, dyan po ang kainitan ng trial. August at September po ang kainitan ng trial na kinakaharap ni Sara Duterte. Hindi pa po yan tapos. Kahit na mayroong nagsasabing dapat dismiss, dapat ganito, hindi pa rin po. Mananatili ho yan na itatrial. Ngayong nabuo na nga ang impeachment court, yan talaga ho isasalang sa trial. Hindi pwedeng hindi. Ano man ang mangyari, may trial pa rin. At dapat nating abangan, pakinggan kung gaano kalakas ang ebidensya at testigo at bigyan ng pagkakataon ng depensa ang kampo ni Sara Duterte kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Due process sa impeachment court, impeachment trial, hindi pwedeng manaig dito ay ang kagustuhan lang ng iilan. Kailangan mabigyan ng hustisya ang mga Pilipino, may-ari ng pera, mga posibleng inabuso at naabuso sa kapangyarihan ng pinagdudahang ng abuso sa kapangyarihan ang Office of the Vice President at dating DepEd Secretary. Ayun po yun. Sige, malaya po kayo. Mabuhay ang mga Pilipino dito at sa abroad. Manatili tayong nagkakaisa sa ating paniniwala. Kung hindi man nagkakaisa, respeto na lang. Huwag lamang personal na mga bagay ang pinaglalaban at delikado yon. Like, share, subscribe kung hindi pa.